Mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod. Amang banal, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, sa pamanat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda. O Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Muli mong tulungan na balingkod. Amang banal, lang isang salita. Amang banal, O Diyos, hallelujah, Lord God. Pagpalain mo lahat ng mga makikinig ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Samahan mo yung pag-ibig, kapangyarihan, O Diyos. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. At bago ang lahat mga kapatid, ay nais kong ipaabot muna pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito, may mahal. And I give double honor and respect po sa ating minamahal na mga magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Olmeda, minamahal. Sa lahat po ng kanilang beloved children, the whole Olmeda family, nagpapaabot din po ako ng pagbati. At ganoon din po, minamahal, sa lahat ng ating mga baguhan ngayon, mga kapatid, kung mayroon man, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. At sa lahat ng ating minamahal at ginigilid ng mga kapatiran, hallelujah, patuloy natin kasama sa ating pong pagsamba. Mga minamahal ko, sa lahat ng aking mga kasama, sa lahat ng ating mga workers, preachers, may mahal, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa ating pong aralin sa umagang ito. May mahal, napakahalaga po na palagi nating pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon upang hindi tayo malihis, mga minamahal, mawala sa kalooban ng dakilang Diyos. Amen. At lahat muna pagsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Exodus chapter 17 verse 8 hanggang 13. May mahal, basahin natin ang mga talatang ito. Ito po sa aklat ng Exodo, kapitulo 17, versikulo 8 hanggang 13. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel. Excuse. Exodus chapter 17 verse 8 hanggang 13. Verse 8 tayo. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue gaya ng sinabi ni Moises sa kaniya. At lumaban kay Amalek, at si Moises, si Aaron, at si Hur ay sumampa sa tuluktok ng burol. At nangyari, pagka itinaas ni Moises ang kaniyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kaniyang ibinaba ang kaniyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba. At kaniyang inupuan, at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kaniyang mga kamay. Ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako. At ang kaniyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa umagang ito, mga kapatid ko. Praise the Lord. Mga minamahal, napakaganda po ng ating aralin sa umagang ito. Mga kapatid, sana po huwag niyo akong tulugan. Amen? Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, nang makipaglaban po ang Israel sa Amalekites na kanilang kaaway noon, mga minamahal, ay tumayo si Moses sa burol, mga kapatid ko, para manalangin. At siya po ay nagtaas ng kanyang dalawang kamay, mga minamahal, at habang nakataas daw ang kanyang kamay, ay nagwawagi po ang Israel sa kanilang kaaway. Subalit si Moses po ay nangalay ang kanyang kamay, mga minamahal, at habang nangangalay, mga kapatid, bumababa yung kanyang kamay, nakita ni Aaron at ni Hur, ang minamahal, na kapag ibinababa ni Moses ang kanyang kamay, ay natatalo ang Israel sa kanilang pakikipaglaban. Kaya ginawa po ni Aaron at ni Hur ay sila'y tumakbo at
Kanilang inalalaya ng kamay ni Moses, itinaas, mahal, at siya'y pinaupo sa bato. At nung nanatili sa taas ang kanyang kamay, doon nagwagi ang Israel. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. So, ang title po natin sa umagang ito, mga kapatid ko, ay The Power of Raising Up Our Hands, mga kapatid. Ang kapangyarihan po ng pagtataas ng mga kamay, mga minamahal, ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ano po mga minamahal ang kaugnayan ng digmaan po na nabasa natin dito sa senaryong ito? Digmaan ng Israel at ang Amalekites, mga minamahal. Ano po ang kaugnayan nito sa ating church ngayon? Ano po yung kaugnayan sa buhay natin ngayon, mga minamahal ko? Katulad ng ating pong napag-aralan last Sunday, kung di ako nagkamali, mga minamahal, yung pong victorious Christian, mga kapatid. We are in a battle. Tayo po ay nasa pakikipagbaka, mga mahal. Amen. At ang pinaka-Amalekites ngayon ay walang iba kundi yung principalities, power of the darkness, mga mahal, of this world. Sabi ng Bible, yan po ay mga demons, mga mahal. Yung sanlibutan ngayon, mga kapatid, yan ang pinaka-Amalekites. Amen. Nasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Yan po ay napag-aralan natin, mga mahal, last week, mga kapatid. So, mga mahal, ang ibig sabihin nito, fight with the good fight of faith. Lay hold on eternal life, sabi ng Bible. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Yan po yung ating mga nakapag-aralan, mga mahal, last week, mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord. Mga mahal, ang paglilingkod sa dakilang Diyos, ito po ay hindi easy go lucky. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi ito joke-joke lang. Hindi ito biro, mga mahal. Ang pagsamba natin, ang pagdalo natin sa ating spiritual gatherings, mga mahal, hindi sapat yun, mga kapatid ko. Narito po tayo to do the battle with the enemy. Amen. Nandito tayo, mga mahal, para i-overcome natin, mga kapatid, yung gawa ng diablo, mga minamahal. Amen. Battle against demons, battle against the world. Amen. Praise the Lord. Kung ang Israel, mga minamahal, Israel, battle against Amalekites, sa panahon natin, battle against demons and the world. Amen. Sabi ng John chapter 15, verse 18 and 19, basahin natin sa Tagalog, minamahal. Sa Juan Kapitulo 15, talatang 18 hanggang 19. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 19, kung kayo kinaputan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinaputan bago kayo. Kung kayo ay mga taga-sanlibutan, ay ibigin ng sanglibutan ang kanya-kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanglibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Hallelujah. Mga minamahal, huwag tayong magtataka kapag tayo po ay kinapuotan daw ng sanlibutan. Dati, mga minamahal, gustong-gusto natin yung sanlibutan. Ngayon, mga kapatid, kinapuotan daw tayo ng sanlibutan. Sabi ng talatang nabasa natin, kung kayo'y kinapuotan ng sanlibutan o ng mga tao sa sanlibutan, talastasin ninyo, sabi ng mahal na Panginoon, ako muna ang kanilang kinapuotan bago kayo. Amen ba? So iba na po, mga minamahal, ang ating pong, ang takbo, mga minamahal, ng buhay natin. Ngayon nga tayo na sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating trabaho ngayon, mga kapatid, ay para gumawa ng gumawa sa ating mahal na Panginoon. And we are equipped
to win this battle. Kailangan po nating pagtagumpayan, mga minamahal, yung kaaway natin. Amen. Sa paanong paraan, mga minamahal? Through the power of our loyalty to God, mga kapatid. Amen. Kinakailangan maging loyal tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Through the power of the blood of our dearest Jesus, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, actually, mga kapatid, gapi na siya eh. Talo na siya mula po sa cross of Calvary 2,000 years ago. Gapi na siya, talo na siya. Ano ba ang pinaka number one, mga minamahal, na ating kaaway ngayon? Mortal na kaaway natin, mga minamahal ko. Ano ba, mga minamahal, ang ating mortal na kaaway ngayon? Hindi na po ang devil eh. Hindi na po. Talunan na siya eh. Amen ba? Tinalo na siya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. O mahal. Kaya sabi ng Bible, the battle is not yours, but God's. Ang pagkikipagbaka ay hindi sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon, kundi sa akin. Amen? Hallelujah. Ano ang mortal nating kaaway ngayon? Yung ating mga sarili. Amen? Yan ang mortal nating kaaway ngayon, mga mahal, yung ating mga sarili. Kaya dapat i-overcome natin ito. Amen? Kailangan, mga mahal, kung panahon ng pagsamba, mga kapatid ko, at bumibigat yung katawan natin pag panahon po ng pagsamba, mga mahal, hindi ikaw yan. Amen ba? Kailangan nating pagtagumpayan yan, mga mahal. Kung wala tayong ganang dumalo, lalo kang dumalo. Kung wala tayong ganang magbigay, lalo kang magbigay. Wala tayong ganang magpuri sa mahal na Panginoon, lalo kang magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, kapag tayo, mga kapatid ko, ay dinala ng ating katawan sa pagpapabaya, mga kapatid, sa spiritual, talunan ka. Amen ba? Hallelujah. Mga mahal, isa pa nating sandata, mga kapatid ko, through the power of the Word of God, mga kapatid. Isa sa ating napag-aralan last week, mga minamahal, yung helmet of salvation and the sword of the Spirit, mga minamahal, which is the Word of God, mga kapatid. Yan ang ating sandata. Through the power of the name of Jesus Christ, mga minamahal. Amen. Naalala niyo ba, mga kapatid, si King David, nung kanyang harapin si Goliath, mga minamahal? 1 Samuel chapter 17 verse 45. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, napakaliit po ni David kung ikumpara po sa higanteng si Goliath. Pero ano sabi ni David? Mga mahal, sabi ni David kay Goliath, "You come to me, Goliath, with a sword and a spear, but I come to you in the name of Jesus." Amen. Lumalapit ako sa iyo, humaharap ako sa iyo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, yung story niyan, yung kasaysayan niyan, mga kapatid, nagapi po ni King David si Goliath sa pamamagitan lamang ng bato. Bumaon po, mga mahal, sa sentido ni Goliath. At paggabagsak ni Goliath, mga minamahal, kinuha ni David yung espada ni Goliath, yun po ang pinampugot ng ulo kay Goliath, mga kapatid. Amen. In the name of the Lord, yan po ang ginamit, mga minamahal, ni David. So, mga minamahal, yung victory, mga kapatid ko, sigurado na yan in the name of Jesus. Amen? So, bakit ang mga anak ng Diyos, nagwawagi tayo, nagtatagumpay tayo araw-araw? Anong sagot, mga minamahal? Dahil may mga namumuno sa atin na nakataas lagi ang kanilang kamay at nakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Una, ang ating beloved parents in the Lord, mga inmahal. Kanilang beloved children. The whole and made family. Amen. And the beloved ordained preachers. Mga preachers, mga inmahal. And mga workers, mga kapatid. May mga nakataas ang kamay, araw at gabi, mga minamahal, para kayo po'y magtagumpay, araw-araw. Amen. 1 Timothy chapter 2 verse 8, mga kapatid. Tingnan natin, mga inmahal, utos ng dakilang Diyos, lahat ng mananampalataya, kapag tayo nananalangin, itataas natin yung ating mga kamay. 1 Timothy chapter 2 verse 8, at isunod natin ang Psalms chapter 134
verse 2, mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 8. Ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Hallelujah. Amen. Psalms chapter 134, verse 2. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 134, versikulo 2. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong sanktuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Ganon kahalaga, mga inmahal. Mabisang panalangin yung itinataas po ang mga kamay. Amen. Hallelujah. Sign po yan ng humility. Mga minamahal, sign yan ng humbleness. Surrendering before God. Yan ang ibig sabihin yan. Sinusuko mo ang lahat sa ating mahal na Panginoon. At siya ang hinahayaan mo, mga minamahal, na mag-drive ng ating mga buhay. Amen ba? Na kung wala siya, wala tayong magagawa. Yan ang sign ng pagtataas ng kamay. Mga kapatid, gustong-gusto kong basahin, may mahal ako po muna magbabasa. Gustong-gusto kong basahin yung si King Solomon, paano siya dumadalangin sa mahal na Panginoon. Itinataas niya yung kanyang mga kamay. Mabilis lang po ito, mga kapatid. Sundan niyo po ako, mga mahal. 1 Kings chapter 8, verse 22 hanggang 30, mga kapatid. Namnamin mo, mga minamahal, yung mga panalangin niya napakalalim. Napaka matimbang, mga minamahal, sa mga mananampalataya ngayon. Sa pagtataas ng kamay, hindi lang pagtaas ng kamay, ganun lang. Tapos ang isip natin ang layo sa ating panalangin. Nakakita na ba kayo ng ganun? Tinataas lang ang kamay, mga minamahal, pagkatapos nakataas yung isang kamay binabatokan yung anak. Nakakita na kayo nun? Ganito ang panalangin, mga minamahal, sa pagtataas ng kamay. Verse 22. At si Solomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel. Lasapin natin ito, mga minamahal. At iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo. Sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba. Na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod, na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Na siyang nag-iingat sa iyong lingkod na kay David, na aking ama, nang iyong ipinangako sa kanya, Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig at ginanap mo ng iyong kamay gaya sa araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon ng Diyos ng Israel, tuparin mo po sa iyong lingkod na kay David, na aking ama, ang iyong ipinangako sa kanya, na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin, na uupo sa luklukan ng Israel, kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa harap ko na gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Diyos ng Israel, idinadalangin ko sa iyo na papangyarihin mo ang iyong salita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David, na aking ama. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Gayon may, iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang pamanhik. O Panginoon kong Diyos, nadinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito. Na anupat ang iyong mga matay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw. Sa dakong iyong sinabi ang aking pangalan ay duroon upang dinggin ang panalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. Last verse. At didinggin mo ang mga pamanhik ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y mananalangin sa dakong ito. Oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako at pagka iyong narinig, patawarin mo.
Palakpakan natin po ang napakagandang salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang ito po'y sinasabi, mga mahal ni David, hindi po nakababa yung kanyang kamay. Nakataas yung kanyang dalawang kamay. Habang kinakausap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, nakataas yung kanyang dalawang kamay. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal sa ating buhay, sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, hindi may iwasan napapagod tayo. Amen po ba? Sa ating paglilingkod, mga minamahal, may mga panahon na nakakadama tayo ng kapaguran ng panghihina. Merong ilang mga dahilan, mga minamahal, kung bakit may panghihina ang mananampalataya. Nakikinig po ba kayo? Una po, pinipigilan tayo ng ating mga kahinaan. Sa pag-iral po ng ating mga kahinaan, kung ito po'y ating palaging pinagbibigyan, mga minamahal, mahihirapan tayong magtaas ng ating mga kamay. Lahat magsabing amen. Mahihirapan tayong magtaas ng kamay, meron pong nakabitin dyan, mga minamahal, na pumipigil sa iyo. Hinahatak po ng mga demonyito at demonyita yung ating pong mga kamay para hindi po natin itaas. Ayaw po ng dyablo, mga minamahal, kapag nananalangin ka, itataas mo ang kamay mo. Ang pagtaas ng kamay, hindi parang hino-hold up ka. Dapat nakaunat ang kamay. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Ito po ang magiging dahilan na tayo po'y palaging manlulupaypay, mga kapatid. Amen. Ano sabi ng Hebreo chapter 12, verse 1? Basahin natin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, itabing walang liwag, bitawan, mga kapatid, iwanan natin at magpapatuloy po tayo. Mga minamahal, yan ang sinasabi ng Biblia. Takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Mga mahal, normal pala sa mananampalataya. Yung minsan meron pong mga balakid sa ating paglilingkod, sa ating paglalakbay, mga minamahal ko. Amen. Mga minamahal, pero sabi ng Bible, mga kapatid, bitawan mo yan. Mga minamahal, magpatulong tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Bitawan natin yung mga pumipigil sa ating paglalakbay. Mga minamahal, para hindi tayo manghina at manlupaypay. Ang anak ng Diyos, mga kapatid, katulad daw yan ng bagwis ng agila. Mga minamahal, habang tumatagal, mga kapatid ko, habang tumatagal na ikinakampay, mga minamahal ko, yung kanyang bagwis, lalong lumalakas yan. Hindi yan ang hihina. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Alam nyo, mga kapatid ko, ang agila, mga kapatid, ganito pala yan. Ang agila po, gustong-gusto niya, mga minamahal, na lilipad siya, lampas po sa ulap. Mga minamahal. At yung mga minamahal ko, kanyang sinasalubong yung hangin. Mga kapatid, gusto niya yung nagugulo, mga minamahal, yung kanyang pakpak, yung kanyang balahibo. Mga kapatid ko, at siya po'y lumilipad, mga minamahal, ng pagkalakas-lakas. Ganyan pala yung mga agila. Kaya pala sinampol, mga minamahal, ng dakilang Diyos, yung agila. Sa Isaiah chapter 40, verse 31, mga minamahal, isinampol yung agila, mga kapatid. Sa lahat daw mga naghihintay sa dakilang Diyos, mga minamahal, sila po'y nagbabagong lakas katulad ng agila. Lahat magsabing amen, mga minamahal. Praise God, mga kapatid ko. Atin pong tandaan yon. Ang dahilan po, mga minamahal ko, ng panghihina na mananampalataya, mga kapatid, ay pinaiiral po natin, mga minamahal. Pinagbibigyan yung ating mga kahinaan. Pangalawa, mga minamahal, dahilan po ng ating panghihinang espiritual, mga kapatid, kawalan natin ng respect sa mga spiritual leaders natin. Mga minamahal, isa rin po yan sa dahilan, mga kapatid ko. Alam nyo, yung ating mga spiritual leaders, mga minamahal, hindi sila mga immortal. Hindi immortal yung mga yan. Sila po'y mga tao rin katulad ninyo, mga minamahal, na nakakaranas po ng panghihina. Amen. Katulad ni Moses ng ating pong karakter ngayon sa ating pinag-aaralan. Mga minamahal, habang nakataas ang kamay niya, mga kapatid, nangalay siya. O mahal.
Binababa niya yung kanyang kamay, mga kapatid ko. Nangangalay siya. Nagtatagumpay po ang kaaway sa Israel. Amen. Si St. Paul, mga minamahal ko, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 29, sino ang nanghina sa inyo at ako'y hindi nanghina, sabi niya. Tingnan natin, basahin natin. 2 Corinthians chapter 11 verse 29. Sa aklat ni Kalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 29, sino ang nanghihina at ako'y hindi nanghihina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Amen. Sinong nanghina sa inyo at hindi ako nanghina, sabi ni St. Paul. So kung ito mga men of God ito, mga inmahal, nakaramdam mga kapatid ko ng panghihina minsan, ganon din po tayo mga kapatid. So ang gagawin natin mga minamahal, tulungan nating ating pong duty yan, mga inmahal. Tungkulin nating tulungan yung ating mga spiritual leaders, mga minamahal, sa pakikipagbakang spiritual. Amen. Yan ang ginawa ni Aaron at ni Ur, mga kapatid. Nung makita nila si Moses, mga minamahal, nangangalay, at pagod na siya, mga kapatid ko, sa kanyang pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Tumakbo silang dalawa, mga mahal, at inilalayan nila si Moses hanggang sa magwagi po, mga mahal, ang Israel. So tungkulin po nating lahat, mga mahal, mga anak ng Diyos, na tulungan natin, mga mahal, yung mga spiritual leaders natin sa pakikipagbakang spiritual. Na ang tanging layunin, mga minamahal, at nasa isip ng mga spiritual leaders, kung paanong magligtas ng mga kaluluwa, paanong lalago ang gawain ng mahal na Panginoon, parang mapapabuti, mga mahal, ang gawain ng dakilang Diyos. Yan lang, mga minamahal ko, ang nasa isip ng mga spiritual leaders. Kapag hindi natin sila tinulungan, mga minamahal, at nangalay yung kanilang mga kamay na pagod, na ibababa nila, mga minamahal, yung kanilang mga kamay, tumitigil sila sa pananalangin, mga minamahal ko, alam nyo ba na nagwawagi ang kaaway sa inyong mga buhay? Amen? Meron kayong makikita, mga minamahal, napakaraming fellowship, mga kapatid. Hindi pare-pareho, mga minamahal, ang kanilang spiritual level. Iba po ang Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade, nakakarating sa standard ng dakilang Diyos ang pagsamba. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, tinuruan tayo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid. Pangalagaan ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagluhod, pag-iyak sa dakilang Diyos, pananalangin, mga minamahal, araw at gabi. Amen po ba? Kaya napakapalad natin, mga minamahal, sa gawain ito. Sapagkat mayroon kayong mga full-time worker, mga minamahal, na ibinigay ang buhay sa ating mahal na Panginoon, na wala pong trabaho kundi ang manalangin, mga mahal, manalangin, magpuri, manalangin, magpuri, manalangin, magpuri. Mga kapatid ko, sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, itong ginagawa nating panalangin ito ng mga workers, mga manggagawa, mga mangangaral, ito po'y para sa inyo na. Dahil kung sa amin lang, mga mahal, sapat na yung 1 oras lang na panalangin namin para sa aming pamilya. Pero hindi. Tinuruan tayo, mga mahal, manalangin ng 6 na oras, 7 oras, 9 na oras, buong maghapon, 10 oras. Amen. Mga mahal, para sa inyo na pong lahat yon. Kung sa amin lang na pamilya, mga mahal, 1 oras lang ang gugugulin namin para sa family namin, tapos na. Amen ba? Kaya napakapalad po ninyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Ulitin ko, kapag hindi natin tinulungan ang mga spiritual leaders natin, nangalay po, mga minamahal, na pagod, na ibababa nila yung kamay nila sa pagpananalangin, mga minamahal, tumitigil sa panalangin, nagwawagi po ang kaaway sa inyong mga buhay. So tungkulin po ninyo na tulungan, alalayan ang inyong mga leaders sa panahon ng kanilang panghihina. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Bible, mga minamahal, Galatians chapter 6 verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Mga minamahal, Tagalog. Ito po sa aklat ng Galatians, Kapitulo 6, versikulo 6.
Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Praise the Lord. Datapwat ang tinuturuan ng aral ng Diyos. Kayo po yon. Datapwat ang tinuturuan sa mga aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Praise the Lord. Huwag nating sabihin, mga mahal, Brother Neil, duty mo yan. Yan ang gawain mo. Bahala ka dyan. Hindi po. Hindi po. Malaki ang kaugnayan ng pananalangin ng spiritual leader sa inyong mga buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya imbis, mga minamahal, na ating panghinain yung spiritual leader, encourage natin siya. Kailangan din natin silang ipanalangin. Kailangan din natin, mga minamahal, na magbigay sa kanila ng words of encouragement. Huwag pong words of criticism. Huwag pong mga paninirang salita. Huwag pong mga nakapanghinang salita, mga minamahal, ang bigay natin sa ating spiritual leaders. Kailangan natin silang suportahan sa mga plano nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Kailangan natin silang suportahan sa material and financial, mga minamahal. Huwag silang siraan, huwag silang kalabanin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Sapagat kung walang mananalangin sa inyo, mga kapatid, kayo po ay manghihina. O minamahal, kayo po, mga kapatid ko, ay pangangalati ng dyablo. Hallelujah. Naunawaan mo, minamahal? So, alalayan natin ang mga nanghihina, mga minamahal. Alalayan natin yung mga nanghihina. Huwag natin silang pag-usapan. Alalayan natin ang mga nanghihina. Sabi nung ating mga nabasang Exodus chapter 17 verse 9 to 13, ulitin ko, mga minamahal, para mga kapatid ko, lalo nating maramdaman ang kahalagahan po nitong ating pong pag-aaral. Sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki, ikaw ay lumabas, lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gaya na sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moses at si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel, at pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moses ay nangalay, at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan, at inilalayan si Aaron at ni Ur. Inilalayan ni Aaron at ni Ur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw, at nilito ni Moses si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Si Aaron at si Ur, kumuha sila ng bato para makaupo si Moses. Amen. Ganun na lang ang kanilang suporta, ang kanilang tulong sa kanilang spiritual leader, mga minamahal ko. So mga kapatid, ang tanong ko'y ganito, ano ang magagawa natin para makatulong sa ating mga spiritual leaders? Amen. By praying for one another, ipanalangin, mga minamahal, ang bawat isa. Una, ang inyong mga spiritual leaders. Pangalawa, ang ating mga kapatid sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Matthew 18:19, sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduin ng dalawa sa inyo, sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kung anong pagkasunduin ng dalawa, tatlo, may mahal, sa pananalangin, mga kapatid ko, sigurado po na makikinig ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. So we need to lift up the hands of our spiritual leaders as well. Amen. Kailangan yun, mga minamahal ko. Kailangan namin yun. Kailangan namin yun, mga kapatid. Yung itaas yung aming mga kamay. Kailangan namin yung inyong encouragement. Kailangan po namin, mga minamahal, yung inyong suporta sa pananalangin. Palakasin nyo yung loob namin. Amen. Palakasin nyo yung loob namin, mga minamahal, para may manalangin pa sa inyo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil kung lahat ng mga preachers, mga minamahal, manghina,
Kumusta ang church? Kumusta mga mahal ang mambuhay natin, mga kapatid? Amen? Salamat sa mahal na Panginoon sapagkat meron tayong propeta ng Diyos na nagturo sa atin, naghubog sa atin, mga mahal, ng kahalagahan po ng pananalangin. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Magpasan po ang bawat isa ng responsibilidad sa gawain ng Diyos. Kung si Aaron at si Hur, mga mahal, itinaas nila ang kamay ni Moses. Mga mahal, hindi nila iniwan si Moses hanggang sa magwagi, mga mahal, ang Israel. Hindi nila iniwan si Moses, mga mahal, sa maghapon hanggang sa paglubog ng araw, mga kapatid, nandun ang kanilang suporta. Sa mga minamahal ko, magpasan tayo, mga mahal, bawat isa ng responsibilidad sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Maano kaya, mga minamahal? Ano kaya kung pasyalan ko ang pastoral house? Ordinary day. Alamin ko kung ano yung kanilang pangangailangan. Ano pa ba yung pangangailangan namin bago kami mag-anniversary? Bago kami magkursada, ano bang pangangailangan? Gusto kong makausap ang aming leader, si Brother Nilo, para kung ano yung pangangailangan, gastusin ba? Ano bang nga pwede? Dapat ganun. Amen? Praise the Lord. Hindi pwede yun. Bahala kayo dyan. Basta ako, makinig ako ng Word of God. Pag uwi ko, tapos na. Hindi po ganun. Dapat tumutulong tayo. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Magbibigay tayo ng words of encouragement sa ating mga spiritual leaders. Mag-alay tayo ng panalangin para sa mga spiritual leaders natin. Para nang sa ganun, lalo silang magpakasipag sa pangangalaga sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Tumulong tayong magligtas ng mga tao. Magligtas tayo ng kaluluwa. Magdala tayo ng bunga natin, may mahal, dito sa gawain natin. Amen po ba? Praise the Lord. May mahal, palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Napakainam, napakaganda sabi ng Bible, ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga minamahal, hindi pwede, mga kapatid ko, yung nakikinig lang tayo ng Word of God. Kailangan, mga kapatid ko, yung pagtalima. Mga minamahal, yan ang sign, mga kapatid, na nakikiisa tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muli, mga minamahal. Tumayo tayong lahat at awitan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Mga minamahal, isang magandang awitin, mga kapatid. Awitin natin ang This Kingdom, mga mahal. Pinili ko po ang awiting ito, mga kapatid, sapagkat minsan inaawit ko po ito, mga mahal. Damandama ko po ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na kapag inaawit natin ito at nakataas ang ating mga kamay, mga minamahal, at kinakausap natin ang mahal na Panginoon sa awiting ito. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom He has come. And
this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Thank you, Jesus, Lord. Jesus, expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Hallelujah, hallelujah. Jesus, God's holiness is now glorified, now justified, His kingdom come. Tayo lahat may mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will no end, and its glory shall know no bound. For the majesty and power, hallelujah, of His kingdom King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, itaas natin ang kamay natin. God's holiness is real. Kausapin natin ang dakilang Diyos. Glorify, justify, His kingdom come. Tayo lahat, hallelujah, hallelujah. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power
power and authority. Jesus, God's righteousness. Purihin ang Diyos. Purihin ang napakabait na Diyos natin. Mga minamahal, kailangan po namin ang inyong pag-ibig. Kailangan po namin ang inyong pagmamahal. Kung paanong minahal natin ang ating beloved honorable pastor, iginalang, respeto. Ganon din nawa mga inmahal sa mga spiritual leaders ngayon. Mga inmahal, ang buhay ng mga spiritual leaders, mga kapatid ko, dito na sa Ebanghelyo. Magpapakamatay sa Ebanghelyo. Wala nang kaligayahan sa mundo, mga inmahal. Dito na pipikit ang mga mata namin sa pangangalaga ng kaluluwa. Kailangan po namin ng iyong suporta. Alalayan niyo yung aming mga kamay. Nangangalay din kami minsan. Nakakaisip minsan umatras sa mga tungkulin. Pero alam niyo ba ang kalakasan namin, mga minamahal kong ano? Iyong mga pagsunod sa mahal na Panginoon. Iyong inyong kainitan sa mahal na Panginoon. Kapag nakikita namin nagbubunga, mga mahal, yung aming pangangaral, bunga ng panalangin ng ating beloved honorable pastor, kapituan-tuwa, galak na galak. Kapag nakikita namin pinagpapala ang inyong mga buhay, ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal, sapagkat magpapatotoo kayo sa pulpito. Maluluwalhati ang Diyos natin. Lalago ang gawain, mga minamahal. Makikita ng mga tao, mga kapatid ko, dito pala ang Diyos tumutugon sa panalangin. Nagpapala. Dating mahirap ang buhay, pinayaman ng Diyos. Dating may karamdaman, pinagaling ng Diyos. Mga mahal, nakakatuwa. Yan ang kalakasan namin. Yan ang aming kaligayahan, mga mahal. Hallelujah. Wala nang iba. Kailangan po namin ang inyong pagmamahal. Pakikiisa sa gawain ng Diyos. Asahan po ninyo hanggat may nananalangin, mga minamahal, sa mga pastoral houses, sa pangunat panalangin ng ating beloved honorable pastor, magtatagumpay tayong lahat in the name of Jesus. Hallelujah! And His kingdom will know no end. And His glory shall know no bound. Itaas natin ang kamay natin. For the majesty and power of this kingdom King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's right.
righteousness reveals. Oh Jesus, God's righteousness reveals. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, God righteousness revealed. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahalal na Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Napakagandang mensahe muli. Hallelujah. Natin po nakapakinggan. Tayo po patuloy. Hallelujah. Na-encourage ng ating nakilang Diyos. Ating po narinig kanina. Hallelujah. Ang ating laban po ito o laban, hallelujah, hindi po atin, bagkus ito po'y laban ng ating pinakamahal na Kristo na dati pa pinagtagumpayan na ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, tayo po'y manalangin, hallelujah, unawain po natin. Tayo po, hallelujah, ay pinaglaban na ng ating dakilang Diyos. Namatay ang ating pinakamahal na Panginoon, tinubos na po tayo sa ating mga kasalanan, sa lahat ng uri na gawa ng kaway ni Satan, hallelujah, tayo po'y pinagtagumpay na ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ating buhay, Kristiyano, ang ating lakad, hallelujah, ay hindi upang tayo maging matagumpay. Bagkus tayo po, hallelujah, ay hallelujah, mamumuhay bilang totoong Kristiyano mula sa tagumpay na ibinigay na sa atin ng ating pinakamahal na Kristo. Hallelujah, it is finished. Tinapos na ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tinapos ang kaligtasan. Hallelujah. Ang ating gagawin na lamang. Hallelujah. Tayo po'y mamumuhay na bigang hallelujah, totoong Kristiyano mula sa tagumpay na ibinigay sa atin ng ating pinakamahal na Kristo. Gamitin natin, hallelujah, ang tagumpay na ibinigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, aming pinakamahal na Kristo, Ikaw ang Diyos na hallelujah, na totoong hari, mahal na Panginoon. Narito po kami, dakilang Diyos, ang mga hinirang mga anak. Maraming salamat sa dakilang kaligtasan. Maraming salamat sa hallelujah, hallelujah, sa tagumpay, dakilang Diyos na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon, sa panalangin po namin, Brother Pastor Lisa Dalmida, narito po kami, dakilang Diyos, hallelujah, aming tinataas ang kamay. Hallelujah, hallelujah, ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po yung aming gagamitin sa aming araw-araw na pumuhay, mahal na Panginoon. Sa aming paglakad, hallelujah, sa aming pagsunod, si Mel Kaluban. Sa iyong pagpagamit, si Mel Kaluban, din sa Benal Iglesia, O God, sa patuloy magkamit, maligapagligtas pa naman ay maraming kaluluwa. Tulungan niyo ang bawat isa amin, aming pinakamahal na Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, O God, for without thee, we are nothing, mahal na Panginoon Jesus. At sa aming mga pangilangan baong lahat, patuloy may kahabagan, patawarin sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, lagi niyo po ipalala sa amin. Hallelujah, ng tagumpay, hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung aming gagamitin sa aming araw-araw na pamumuhay. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At isa sa tagumpay, hallelujah, ang sabi ng Biblia, dahil sa sugat ng ating nakilang Diyos, tayo po yung sigaling. Sa paghihirap ng ating pinakamahal upang tayo yumaman. Hallelujah, sa lahat ng hallelujah na ginawa ng ating nakilang Diyos, ito po yung para sa atin lahat. Kaya muli, ito po yung ating gagamitin, atin na po ang kinin. Hallelujah, hallelujah. Upo na kailang Diyos, ay mga pangailangan sa iyo. Mga lapinunuhinot yung pagpalang kamay. Amin na po, hallelujah, inaangkin na kailang Diyos, ang tagumpay na nagmamula sa iyo. Ang lahat ng uri ng mga problema, kahirapan, karamdaman na kailang Diyos, ay ito po yung pinagtagumpayan na. Kaya sa iyong dakilang pangalan, sa unang dalangin, Brother Pastor Lisa Dalmida, sa mga parang pangalan ni Jesus, sa aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo yung mga problema, kahirapan, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, aliw cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Panglupay-pay, panlalamig, hallelujah, cast out in Jesus' name. Kinaang mayroon pa mga anak ng Diyos, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride, vain glory, demons cast out in Jesus' name. Kahirapan, cast out in Jesus' name. Deceiving spirit, cast out in mighty name of Jesus. All vices began, all problems is over right now sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pagamitan nating pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos.